So, ingat dun sa mga content creator na nagsisimula pa lang na magpa-monetize. Ingat kayo. So yun, what's up mga kasine? Ngayon, welcome back to Ronald Alvarez TV. So ngayon tayo nag-upload ulit dahil apply natin kay YouTube yun hindi ma-aprobahan. So meron siyang sinasabi na reuse content na hindi naman natin makita kung ano yung mga ginamit na content daw, no? Kaya ngayon ito, nag-aayos ako ngayon ng mga video namin. Tinitignan ko isa-isa kung ano yung mga dapat na tanggalin dito sa video. So, yun. Sa mga nag-a-apply ng YouTube channel, sa mga nagpapa-monetize dyan, yung tip ko lang sa inyo na ayusin niyo yung mga video, yung mga marami kasing pinagbabawal si YouTube. So, isa na tayo dun sa hindi ma-aprobahan dahil marami daw na reuse content. Ito, ito. Naayos ko yung channel ko para ma-aprobahan YouTube. Actually, pang ano ko na to, pang tatlong apply na. Pangatlo na tong apply na to. So sana itong apply na to ma-aprobahan na tayo ni YouTube. So yun nga, pagka yun kayo, yung mga content creator na nag-a-apply na ma-monetize dito sa YouTube, siguro ang tip ko lang, masasabi ko lang, ayusin niyo yung mga video nyo, yung dapat original na, wag na kayong kukuha nung mga video na hindi sa inyo tapos i-upload nyo sa channel nyo. So bawal kay YouTube yun. So ganun nangyari sa akin. Kaya ako tinamad mag-video na mag-upload dahil yun nga, lagi tayong sablay pag-a-apply na ng monetization kay YouTube. So ngayon, magta-try ulit ako. Meron pang YouTube na na binigay na reuse content pa rin, pero hinahanap ko nga kung andun, kung alin dito para mabura ko na. Yun lang kasi yung paraan na buburahin mo or i-save mo, tapos baguhin mo i-save mo yung video kung ayaw mong burahin, tapos baguhin mo kung ano man yung nandun sa video, kung meron kang nailagay na hindi sa'yo. Kasi kailangan pag nag-apply ka kay YouTube ng monetization, sarili mo yung video. So yun nga, tinamad akong mag-upload dahil nga tinamad ako gumawa ng video dahil nga yun, lagi akong sablay sa pag-apply na sa monetization. So sana itong darating na September 7 re-apply ko kay YouTube. So sana ma-aproba na. Kaya ngayon tinatanggal ko nire-review ko yung channel ko, tapos titignan ko kung ano yung mga pwedeng tanggalin. Ayun. Nanood din ako ng mga ibang video na sa tutorial. Yun din sinasabi nila.
Burahin daw yung mga ano, ang problema, buburahin mo yung mga video, ang tataas na ng views. Sayang yung mga video. Kaya kailangan mong burahin talaga. So, siyempre, pag binura mo naman, mababawasan yung ano mo, ano ba? Yung watch hour mo, mababawasan. Kapag binura mo yung video, yung watch hour mo mababawasan. So, bababa yun. So, siyempre, mag-upload ka ulit para mahabol mo yung watch hour, or kailangan maraming mag-views sa'yo dun sa mga video mo para mapunuan or mapalitan yung video na i-delete mo. Kasi katulad na ito, meron akong video na i-delete na ang views niya is 365,000 views, almost 400,000 views. Ayan o. Ayan yung video na buburahin ko. Ito ayan. So, siguro ito yung video na hinihinala ko na isa sa nakakapag disapprove sa akin kay YouTube monetization. Tapos itong dalawa na ito. Pero ang views niya is 365,000 views. Tapos ito is 1,000 views lang. So, yun. Masakit man burahin to, pero wala tayong magagawa kundi burahin yun. Sige, try natin burahin. At sana ito na nga yung video na ito na humahad lang din sa pag-monetize sa akin ni YouTube. So, tara, pindutin ko. Ayan, kung makikita nyo, ayan, i-delete ko siya. Ayan. So, ayan, dinilik ko na yung dalawang video. Pero, sana yun na yung sa tingin ko naman, yun na lang yung mga nagamit kong hindi ko pag-aari na video. So, sa mga nagpapamonetize dyan na ng YouTube channel nyo, yun na, make sure na original nyo yung content, original nyo yung mga video. Tapos, yung mga music na ilalagay nyo pala, wag na kayong kumuha dun sa mga download. Kasi, pagdating dito nung kay YouTube, hindi pwede. So, kumuha kayo ng mga music nyo, yung mga background music nyo. Dito na rin mismo kay YouTube. Meron naman siyang mga audio na pwedeng i-download, tapos ilagay mo dun sa video. So, yung ibang video ko, minute ko. Mute na lang siya. So, yan. Burado na yung dalawang video. So, sana ma-apply tayo. Sa September 7, re-apply natin. So, sana ma-approve na. So, dasal-dasal. So, yun, inahanap ko pa. Naghahanap pa ako kung ano pa yung mga video ko na may kasi minsan pag gumawa tayo ng video, mapapasukan mo ng sound na pag hindi ka pa monetize, to tandaan nyo rin to, na experience ko to. Pag hindi ka pa monetize, na ginamit kang video or ginamit kang sound na galing sa isang video, tapos in-upload mo, tapos sabi ni YouTube okay naman daw, hindi ka copyright. So okay, sa tingin mo okay yun kasi tinanggap ni YouTube. Pero ang hindi mo alam, pag mag-apply ka na ng monetization, nakita niya yung video na yun na lumusot kay YouTube, kay
YouTube, hindi ka pa monetize, lumusot yung video na yun. Pero pag nag-a-apply ka na, yung video na yun is copyright pala. Yun, nangyari sa akin yan. Meron ako isang copyright strike. Doon galing. Sounds lang yun ah. Sounds lang yun. So, mahigpit talaga sa YouTube pagdating sa monetization. So, ingat dun sa mga content creator na nagsisimula pa lang na magpa-monetize. Ingat kayo. Dapat is original. Kung pwede nga, wag mo na i-edit. Wag na eh. Ako ngayon, natutunan ko sa pag-upload ko kung sakaling ma-monetize na tayo. Hindi na ako mag-edit. Hindi na ako maglalagay ng sound. Original sounds mo ang gamitin mo. Gusto mo, mag-ano ka eh. Maggawa ka ng sarili mong sound. Yun ang i-upload mo. Yun ang ilagay mo sa mga video mo. Ako ganun na lang din ang iniisip ko kung sakaling gagawa ulit ako ng video. So yun, salamat sa inyong panonood, sa mga subscriber ko na nandyan pa rin, hindi pa bumibitaw kasi tinignan ko yung subscribers ko, hindi pa rin naman nagbabago. So salamat sa inyo, tapos gagawa pa rin ako ng video. So may nag-upload naman ako, pero hindi na madalas. So siguro pag ito na-approve tayo, so, dahil din sa inyo, kaya ma-approve yun. Dediretso ulit natin yung mga video natin. Marami akong video na nandyan lang, hindi ko pa ginagawa. Pero sana ma-approve. Salamat sa panonood.